Ano naman kaya ireregalo niyo kay Evie? Rinig nila na sinabi ng mga kaibigan ni Evie sa nang mamaliit ulit na boses. Ano pa nga ba? Di grasa. Yun lang naman ang meron siya, diba? Natatawang sabi pa nung isa kaya maging ang ibang mga nakarinig ay natawa na rin. Shh, huwag nga kayo maingay. Baka marinig kayo ng iba. Saway naman ng iba. Hindi na lamang nila pinansin yon at pinukus na lang ni Archer ang buo niyang atensyon sa kanyang asawa na ngayon ay nakangiti sa kanya at ang mga matay nanguhusap na para bang sinasabi na huwag niya na lang pansinin ang mga sinasabi ng iba. Lahat sila ay napatingin sa mga lalaki na nakasuot ng suit na nagdala ng box na ang laman ay isang diamond necklace. Kinuha ni Archer sa may hawak ng may kalakihang box at tumingin siya sa mga mata ni Evie na naguguluhan. Archer smiled. This is my gift for you. What is this? Nauutal na tanong naman ni Evie. Open it. Sumunod naman si Evie at binuksan ang box na hawak niya. Nang makita kung ano ang laman ay napatigil ito. Maging lahat ng mga bisita ay natigilan at hindi makapaniwala sa nakita. This? Gulantang na tumingin sa mga mata niya si Evie. A diamond necklace? And it's yours. He smiled. Una pa lang ay sa'yo na talaga ito. Huh? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Inis na napamura si Evie sa kanyang isipan nang bigla na lang tumirik ang sasakyan niya sa gilid ng kalsada. Kung minamalas nga naman talaga siya, oo. Sinubukan niya ulit na start ang kotse niya subalit ayaw na talagang gumana. Inis na inis si Evie dahil may importanteng meeting pa siya ngayong araw. Sumilip siya sa bintana at mas lalo lang siyang nainis dahil madilim ang langit at nagbabadyang bumuhos ang ulan. Kung kailan may mahalaga siyang meeting ngayong araw ay saka naman mangyayari sa kanya to. Nakakainis nga naman talaga. Tumingin-tingin si Evie sa paligid niya. Naghahanap ng maaaring makatulong sa kanya. Thankfully, marami namang mga kabahayan sa lugar kung saan nasira ang sasakyan niya kaso wala siyang nakikitang talyer. Lumabas si Evie sa sasakyan niya at sinubukan na alamin kung ano ang mali sa sasakyan niya. Hindi siya maalam pagdating sa mga sasakyan kung kaya'y hindi niya rin ma-figure out kung ano nga bang problema nitong kotse niya. Ano ba yan? Bakit ngayon ko pa talaga umeksen kung kailan may mahalaga akong meeting? Inis na inis ang sabi ni Evie sa sasakyan niya. Muli siyang bumalik sa loob ng kotse at kinuha ang cellphone niya. Tila sinumpa siya ngayong araw dahil ang cellphone na siyang tanging inaasahan niya para makontak niya ang sekretarya niya at makapagpasundo siya dito ay lobat rin. Miss? Lumingon si Evie nang may tumawag sa kanya. Isang lalaki na nakasuot ng kulay itim na gray at madungis na t-shirt na ripped jeans ang kapares ang nagmamayari ng malalim na boses na iyon. Kailangan mo ba ng tulong ko? Tanong nito sa kanya. Mukhang nasiraan ka yata ng sasakyan eh. Natanong kita kanina mula sa talyer ko. Sa halip na sumagot, ay tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa na para bang hinuhusgahan niya ang buong pagkatao nito. Sa itsura pa lang nito ay masasabi niyang isa nga itong mekaniko. Pati kasi ang gwapong mukha nito ay may grasa na din. Yes, I need help, sagot niya. You're a mechanic, right? Opo, miss. Kung ganun, pwede mo bang tingnan at maayos ang sasakyan ko? Babayaran kita kahit magkano. Basta maayos mo lang kaagad dahil may mahalagang lakad pa ako na kailangan kong puntahan. Sabi niya. Sige miss, akong bahala sa sasakyan mo. Wika naman ito at lumakad na papunta sa harapan ng sasakyan niya. Binuksan nito iyon at nagsimula ng kalikutin ng kung anumang parte ng makina. Nakatayo lamang si Evie sa may tabi nito habang nakahalukip-kip.
Wala sa sarili na pinagmasdan ni Evie ang binata na ngayon ay tagaktak na ang pawis sa noo. Hindi naman maikakaila na gwapo ang lalaki na ito. Sa katunayan ay para nga itong isang model. Ang mukha nito ay maihahalera sa mga kakilala at gwapong mga artista saan mang panig ng mundo. Simple lamang itong manamit. Maging ang kilos nito ay simple lang din pero malakas ang dating nito. Hindi naman lubos sa kalain ni Evie na ang isang tao na pinagpala ng ganitong mukha at pangangatawan ay naging isang mekaniko lang. Hindi naman sa minamaliit ni Evie ang trabaho nito. Lalo na't ito pang tumutulong sa kanya pero with his face, pwedeng-pwede na nitong pasukin ang mundo ng pagmamodelo. Naku miss, biglang nag-angat ng ulo sa kanya ng binata kaya nagtagpo ang kanilang mga mata. Malala ang sira ng kotse mo eh. Hindi makakaya na maayos to ng mabilisan. Kailangan ito mga hindi naman kaya mga 2 araw. Ano? Nalagdag ang balikat ni Evie sa sobrang disappointment. Ano ba naman yan? Wala bang ibang paraan para mabilis na maayos yung sira nito? Naku, wala miss eh. Malayong mga talyer dito na may mga high-tech na gamit. Mano-mano ko lang kasi naaayusin to kung ako mag-aayos. Paliwanag ng binata. Paano na ako makakahabol nito sa mga meetings ko? I will lose millions of investment kung hindi ako makakahabol. Mangiyak-ngiyak na sa inis sa Evie. Wala bang pwedeng sumundo sa'yo, miss? Tanong naman ng binata. My phone's dead. Nakalimutan ko mag-charge because I was very busy. Besides, kung magpapasundo ako, ganun pa rin naman, malilate pa rin ako sa meeting ko because I still have to wait for my driver. Mas lalong nainis si Evie sa iniisip niya. Wala bang taxi na dumadaan dito? Umiling ang binata. Wala po, miss. Sa nakikita mo, liblib ang lugar na to. Kung may pampasahero man dito, jeep lang o di kaya mga tricycle. Marunong ka bang mag-commute? Kung gusto mo, samahan kita sa terminal. Umiling naman si Evie. No, hindi ko pa nararanasan na mag-commute. How do you even do it? Napakamat ang lalaki sa batok. Kung ganon, kung gusto mo, ihatid na lang kita sa pupuntahan mo. May motor ako pero hindi ko agad mahaharap tong kotse mo. Hindi naman sanay si Evie na sumakay ng motor pero ng mga sandaling ito ay wala na siyang ibang choice kundi ang pumayag dahil ayaw niyang mawalan sila ng milyon-milyong halaga ng investment. Lalo pat ang makakamiting niya ay isa sa pinakamahalagang tao sa Japan. Sandali, kukunin ko lang motor ko ha. Hiram din muna ako ng extra helmet. Paalam ng binata pero sinundan niya ito patungo sa maliit nitong talyer sa tabing kalsada. Kaya pala hindi niya natanaw ang talyer nito kanina dahil sa maliit lang yun pero masasabi naman ni Evie na maganda naman ang pwesto lalo na't nasa gilid lang ng kalsada. Sandali lang miss ha. Nawawala kasing kasamahan ko eh. Siya lang yung may extra helmet. Sabi ng binata at iniwan siya nito sa talyer. Habang naghihintay ay tumingin-tingin si Evie sa paligid niya. Kahit maliit lamang ang talyer ng binata na hanggang ngayon ay hindi niya pa rin alam kung ano ang pangalan, ay malinis naman yon. Mukhang mapagkakatiwalaan din. Miss? Nilingon niya ang binata nang tawagin siya nito. May hawak na itong isang helmet at sa likod nito ay ang isang lalaki na sumisilip din sa kanya. Sino yan, boss? Tanong ng lalaki. Nasiraan ng kotse, hatid ko muna sa pupuntahan niya. Paliwanag naman ng binata sa kasama na mas lalong ikinakunot ng noon ng lalaking kasama nito. Ha? Kailan ka pa nag-offer ng extra service, bossing? Ba't maghahatid ka na rin? Dami mong tanong. Binato ng binata ng hawak na panyo sa kasama. Bantayan mo dito ng maayos ha. Siguraduhin mo na walang mawawala. Daming manluloko ngayon, lalo na yung anak ni Chasita. Huwag na huwag ka magkakamali na papasukin yun dito, kundi pag-uuntugin ko talaga kayong dalawa. Huwag ka mag-alala, bossing. Safe na safe sa akin tong talyer mo. Sabay saludo pa ng lalaki. Inismera na lang ito ng binata at hinarap siya. Mabait na inabot nito sa kanya ang hawak-hawak na helmet na mabilis siya namang tinanggap. Tara na miss, baka mas lalo ka pang malit. Sabi nito sa kanya. Tumango naman si Evie. Tiningnan din niya ang kasama ng binata na lalaki at bahagyang tinanguan bago siya sumunod sa binata. Sa tabi ng isang lumang motor sila huminto.
Natulala pa nga si Evie ng ilang sandali sa motor at pinagmasdan niya ang binata na umangkas na roon at nagsimula ng pumadyak, subalit hirap namang mapaandar ang lumang motor. Aaminin ni Evie. May kung ano sa kanyang umaasa na maganda ang motor ng binata at hindi ganito kaluma na para bang pating pag-andar ay hindi na magawa. Pero bakit pa nga ba siya nag-i-expect kanina? Anyway, mas mabuti ng ganito na sasakyan kaysa naman mawala ng milyon-milyon na investment. Matapos ang ilang padyak sa wakas ay umandar na rin ang motor. Nilingon siya ng binata. Suot mo ng helmet mo. Sakay ka na, miss. Nagtataka naman na tinignan ni Evie ang hawak niyang helmet. Hindi niya alam kung anong gagawin sa helmet na to. Hindi mo ba alam kung paano isuot yan, miss? Tanong sa kanya ng binata kaya ibinilik niya dito ang tingin niya. Umiling naman si Evie. Medyo nahihiya kasi siya at hindi niya alam kung paano gumamit ng helmet. Alika, lapit ka dito, miss. Ako na magsusuot sa'yo. Sabi nito na agad naman niyang sinunod at lumapit siya sa tabi nito. Kinuha sa kanya ng binata ang hawak niyang helmet mula sa kamay niya at sinuot nito iyon sa kanyang ulo. Hindi nakagalaw si Evie at gulat na tiningnan ang mukha ng binata na seryoso namang sinusuot sa kanya ang helmet. Mahigpit ba, miss? Sabay tingin nito sa mga mata niya at napakulot naman ang noo nito. Ayos ka lang ba, miss? Nasaktan ba kita? Napahigpit bang pagkakasuot ko sa'yo? Umiling naman si Evie. Dama niya ang biglang pag-init ng pisngi niya. Hindi, ayos lang. Bago siya humakbang palayo sa binata. Sige, sumakay ka na, miss. Tumango naman si Evie. Humawak siya sa balikat ng binata at umangkas pa sa motor nito. Upong-upo siya roon na para bang nakaupo lang siya sa sofa kaya may pagtataka na nilingon siya ng binata. Hindi ka ba kakapit sa akin, miss? Baka mahulog ka kung hindi ka hahawak sa akin. Sabi nito. Ha? Anong klaseng hawak pang gagawin ko? Siya ka naman sabi ni Evie. Pwede naman na kumapit ka sa t-shirt ko. Pero mas safe kung iyayakap ka. Sagot nito. At hindi gagawin ni Evie ang pagyakap dito. Like duh. Maganda't mamahalin ng suot yung damit tapos ang damit ng binata ay puno ng grasa, baka mahawa pa nito ang damit niya. Kaya ingat na lumapit siya sa damit nito. Nagkibit balikat sa kanya, binata. Saan palang punta mo, miss? At sinabi niya nga dito ang address ng restaurant kung saan ang meeting place niya nang makakamiting niya. Sobrang kabado si Evie habang umaandar ang motor. Hindi kasi talaga siya sanay na umangkas. Ingat na ingat siya sa pagkakaupo at pagkakakapit sa damit ng binata. Pakiramdam ni Evie ay naiihina siya sa kaba. Feeling niya rin, konting galaw niya lang ay mahuhulog na siya kung kaya'y halos hindi na talaga siya gumagalaw. Kahit nga sa paghinga ay bilang na bilang niya. Kung alam lang ni Evie na ganito palang nakakatakot ang sumakay sa motor, di hinayaan niya na lang sana na nawalan siya ng milyong-milyong investments kesa naman ganito. Oh God! Napatili pa si Evie nang biglang mag-overtake ang binata at napayakap din siya ng mahigpit dito sa lapis sa takot. Sorry miss, iniwasan ko lang yung traffic para hindi tayo mastakton. Sabi ng binata. Pero hindi naman nakasagot si Evie dahil takot na siya at ang pakiramdam niya ay nilisan na ng kaluluwa niya ang kanyang katawan. Kaya para hindi na siya gaano matakot ay niyakap na lang niya ang binata. Hindi na siya lumayo dito. Sa kabila ng usok ng mga sasakyan ay nangibabaw ang amoy ng binata. In fairness, mabango to. Kahit na mukhang mabaho dahil sa maraming grasa ang suot nitong damit, mabango pa rin ito. Hindi amoy kahit anong perfume. Natural na siguro na amoy nito ayon. O baka naman shampoo kaya na may sabon nito sa katawan. Lagot na, miss. Wika ng binata. Bakit? Nagtataka na Ania. May checkpoint. Matatagalan tayo dito. What? Anong gagawin natin ngayon? Pero may alam akong shortcut papunta sa pupuntahan mo. Doon ay sure ako na walang checkpoint. Ang kaso, konti lang dumadaan dun eh. Medyo masukal din. Baka matakot ka ron. May tiwala ka ba sa akin? May pag-aalangan naman si Evie pero
Nakikita niya ngayon ay tila matatagalan nga talaga sila dito kung dito pa sila dadaan. Sa dami ba naman ng mga sasakyan at konti lang ang mga pulis at sundalo na nagbabantay. Wala ka naman sigurong gagawin masama sa akin, ano? Tanong niya sa binata. Just to remind you, I am the daughter of a powerful person. So if you did something to me, kahit magtago ka pa sa ilalim ng lupa, mahahanap ka pa rin ng tatay ko. Huwag ka mag-alala, miss. Wala akong kahit anong gagawin masama sa'yo, no? Pareho kong mahal ang buhay natin. Sayang naman ang talyer ko kung mauuwi lang sa walang buhay ko. Kung kaya pumayag na si Evie sa shortcut sila dumaan. Kahit pa ngayong araw niya palang nakikilala ang binata, ay nagtitiwala siya dito. Alam at ramdam ni Evie na hindi siya nito sasaktan. Madalas ka bang dumaan dito? Tanong ni Evie dahil tama nga ang sinabi ng binata kanina. Masukal at nakakatakot nga ang shortcut na ito. Bihira lang, kung traffic lang, tsaka ako dumaraan dito. Pero kung gabi, hindi ako dumadaan dito. Why not? May multo ba dito? Takot niyang tanong. Natawa naman sa kanya ang binata. Naniniwala ka ba talaga sa multo? Oo naman, very scary kaya. May multo ba dito? Sabi ng iba, meron daw, pero hindi naman ako sigurado dahil hindi ko pa naman nakikita. Paliwanag ng binata kaya mas lalo na lang natakot si Evie. Sumiksik pa siya sa binata dahil baka bigla na lang may multo na umangkas sa likuran niya. Huwag kang matakot, miss. Maaga pa naman. Hindi pa nagpapakita ng ganitong oras ang multo. But it's dark. Sabi nila tuwing madilim nagpapakita daw ang multo, diba? Aniya. Nagsisisi na tuloy siya at nagtanong pa siya sa binata tungkol sa mga multo. Makulimlim lang, kaya madilim. Maaga pa kaya huwag ka matakot sa multo. At saka andito naman ako, oh. Natatawang sabi pa ng binata. Ngunit tila pinaglalaroan talaga siya ng kapalaran. Dahil sa madamong parte ng kalsada, ay bigla na lang tumirik ang motor ng binata. Tumigil ito sa pag-andar, at ang buong katawan ni Evie ay mas lalo pang nanghina. Baba ka muna, miss. Tingnan ko lang ang makina ng motor. Nag-overheat yata. May pag-aalangan man ay sinunod niya na ang sinabi nito. Bumaba siya sa motor at ganun din ang binata na tiningnan na ang makina ng motor. Tumingin-tingin si Evie sa paligid nila. Walang ibang tao, tanging sila lang na dalawa. Dahil sa makulimlim ang langit, ay madilim ang paligid. Dagdagan pa ng madamo kung saan sila, kung kaya sa tuwing umiihip ang malamig na hangin ay pumapagaspas ang dahon kaya mas lalo lang na natatakot si Evie. Hey! Uy! Kinalabit ni Evie ang binata na tiningala naman siya. Matagal pa ba yan? Nag-overheat kasi yung makina, miss, pasensya na. Ganito kasi talaga tong motor ko. Nag-overheat pag medyo malayong biyahe. Paliwanag ng binata bago na pailing-iling na tumayo. Mukhang kailangan pa nating maghintay ng ilang minuto hanggang bahagyang lumabig ang makina. What? Pero malilate na nga ako, diba? At saka nakakatakot kaya dito. Disappointed na siya. Pasensya ka na, miss, pero wala na tayong magagawa eh. Mas lalong bihira din ang dumaraan dito. Ginulo-gulo ng lalaki ang buhok nito. Upo ka na lang muna riyan sa may bato. Naiinis man dahil sa lahat ng pangyayari ngayong araw, ay sumunod pa rin si Evie na umupo sa malaking bato sa gilid. Pinanood niya lang ang binata na paulit-ulit na chinecheck ang makina ng motor. Hey! Kinuha niya ang atensyon ng binata na nilingon naman siya. Alam mo, kanina pa tayo magkasama pero hindi ko pa rin alam kung anong pangalan mo. Archer. Archer Rivero ang pangalan ko. I see. I'm Evie. Evie Styles. Pakilala niya at tumango naman ng binata at saka binalik na ang atensyon sa makina ng motor nito. Do you have wife or children? Tanong niya ulit. Ang boring kasing maghintay kahit ayaw niya naman sana na maghintay. Wala pa, single pa ako. Sabi naman ng binata bago siya tiningnan. Ikaw? I'm single too. Mukha nga. Nagkunot mo naman siya. What do you mean by that? Mukha ka kasing girl boss. Takot siguro naman ligaw sa'yo mga lalaki, no? Kahit naubod ka pa ng ganda. At hindi nga ito nagkakamali roon.
Marami naman ang mga nagkakagusto sa kanya pero konti lamang ang may lakas ng loob na manligaw at alokin siya ng date. Dahil sa nakakatakot daw ang aura niya. Si Evie kasi ang tipo ng babae na hindi mahilig sa mga ganyang bagay. Mula college ay bilang lang nakarelasyon niya at hindi pa yun nagtatagal since she's bossy nga. Lahat din ng mga naging ex niya ay nanggagaling sa mayamang pamilya. Do you think I'm scary? Tanong niya. Para sa akin, hindi Maganda ka eh. Mukha ka lang mahirap abutin. Paliwanag nito bago tumayo. Hindi ka na ba takot sa multo? Sa may mabilis na sulyap nito sa kanya. Natatakot pa rin nga. That's why I'm conversing with you para hindi ko maisip ang mga multo sa paligid. Aniya. Ilang minuto pang lumipas at sa wakas ay pwede na ulit gamitin ang motor. Mabuti na lang at hindi na ulit nagkaroon ng problema hanggang sa makarating na sila sa restaurant at dahil nga sa sobrang bilis ng pagpapatakbo ni Archer sa motor, ay nakaabot pa rin siya sa exact time. Thank you so much, Archer. Promise, I'll pay you kapag kinuha ko ng kotse ko. Nagmamadaling sabi niya at saka bumaba. Inalalayan naman siya ng binata dahil sa sobrang kakamadali niya ay matutumba na siya. And by the way, hinalukan niya sa loob ng bag niya ang susi ng kotse niya. Ito pala ang susi ng kotse ko. Ikaw nang bahala sa sasakyan ko I'm entrusting it to you. At nang makuha ng binata ang susi ay iniwan niya na ito. Dire-diretso siya ng pasok sa loob ng restaurant kung saan ang mga kamiting niya na mabuti na lang ay hindi nainip at umalis sa mga kamiting niya. Oh, I'm really sorry for being late. I had an emergency on the way here. Paliwanag niya sabay yumuko sa harapan nila. A good thing na mabait na lalaking tumulong sa akin. Siya ba yung naghatid sa'yo? Tanong ng asawa ng Japanese businessman. Opo, siya nga. Oh, that man looked scary. Buti na lang wala siyang ginawa sa'yo. Naging maayos naman ang daloy ng meeting nila. Hindi sila nagkaroon ng problema sa pirmahan ng contract at matapos ang meeting na yon, pakiramdam ni Evie ay sakala mo siya nakahinga ng maluwag. Anak, I heard na nasira raw ang sasakyan mo. Nakuha mo na ba sa nag-aayos? Tanong ng kanyang ina na si Sabrina. Yes, ma'am, nasira nga po. Pero hindi ko pa po nakukuha. I'll get it by next week. Bibili na lang po muna ako ng bago. Pero hindi ba't yun ang paborito mong sasakyan? Yes, ma'am, pero kaya ko naman na po na walang kotse ko sa loob ng 1 week. Ako na pong bahala doon. Don't worry, ma'am. She assured her mom. The truth is, gusto lang talaga ni Evie na bigyan ng mahabang panahon si Archer para maayos ang sasakyan niya. Ayaw niya nang madalian ng binata lalo pat may utang na loob pa siya dito sa pang-aabala niya. Kaya kahit na ang paborito niyang sasakyan yon, ay ayos lang sa kanya na hindi niya muna magamit at maghintay. Bibili na lang muna siya ng bagong sasakyan para pansamantala niyang gamitin. Ma'am Evie! Abala si Evie sa paglalangoy sa malawak na pool nang tawagin siya ng isa sa mga kasambahay nila. Pumunta naman si Evie sa gilid ng pool at lumapit naman sa kanya ang kasambahay. Ma'am, nariyan po si Sir Jerry. Gusto raw niyo po kayong makita at makausap. Hayaan ko po ba siya na pumunta dito? Nagbuntong hininga si Evie. Nandito na naman pala ang sobrang makulit niyang maliligaw. Sige po, Mana. Nagpatuloy pa si Evie sa paglalangoy hanggang sa sunod niyang marinig ang boses ng maniligaw niyang si Jerry. Pag-ahon niya ng kanyang ulo ay nakita niya itong nakangiti at kumakaway pa sa kanya. Lumangoy si Evie papunta sa gilid ng pool bago siya umahon. Isang kulay itim na two-piece swimsuit ang suot niya kaya sobrang namangha ang manliligaw niya sa kanyang katawan. Sinuot naman ni Evie ang kulay puting bathrobe na sinabit niya kanina sa lounge chair. Am I bothering you? Tanong sa kanya ni Jerry na makaupo na sila. Matapos itong guluhin ang paglalangoy niya, ay talagang may gana pa itong magtanong ngayon. I didn't mean to disturb you. Anyway, here's flowers for you. Tinanggap ni Evie ang bulaklak saka pinatong sa tabi niya. Ginamit niya rin ang isang maliit na towel para punasan ang bahasa niyang buhok. Why are you here? Suplada niyang tanong. Gusto kitang makita. I missed you. Muntik nang umirap si Evie ng dahil doon. Mahigit 1 taon nang naliligaw sa kanya itong si Jerry. Kahit pa nireject niya ito,
ay patuloy pa rin ito sa kakasubok na makuha ang puso niya. Paano? Botong-boto rin dito ang magulang niya kaya malakas ang loob nito na manligaw. I heard from your parents na sobrang busy mo raw nito mga nagdaang araw. Is that the reason kung bakit nare-reject mo ang alok ko na mag-date tayo? Tanong ulit ni Jerry. Yes, I've been really busy. At sinadya niya talaga natanggihan ang pag-aaya ni Jerry ng date. Ewan niya ba? Gwapo rin naman tong si Jerry. At galing din naman sa mayamang pamilya pero hindi niya talaga masikmura na makipag-date dito. Hindi naman sa sobrang biring-biri siya kay Jerry dahil kung tutusin, ay isa na ito sa lalaki na pinakapangarap ng mga babae na kanilang maging asawa. Lalo na't hindi lamang ito mayaman at gwapo. Matalino rin at sa Toronto University pa graduate. Ang kaso, sadyang hindi lang talaga pamakita ni Evie ang sarili niya na nakikipag-date dito. Ewan niya ba? Sadyang hindi lang siguro talaga para sa kanyang pag-ibig ni Jerry. Ang kaso nga lang ay ayaw pa rin itong sumuko sa kanya. Kaya hindi ito mawala-wala sa buhay niya. What about this week? Sinabi sa akin ni tita na hindi ka na daw gaanong magiging busy since naging successful naman ang contract signing you with Mr. Hinata? Oh, I have plans this week. Sabi niya kahit ng totoo ay wala naman talaga siyang mga plano at ang gusto niya lang ay ang magpahinga dito sa kanilang bahay. Anong plano? Usisa naman ni Jerry. Gusto kong magbakasyon. Oh, I can come with you. No, gusto kong magbakasyon ng mag-isa. Sabi niya. Maybe next time? Sa sinabi niyang yon ay nalungkot si Jerry pero wala namang ibang magawa kundi ang hayaan na lang siya. Aaminin ni Evie, minsan naaawa rin naman siya kay Jerry since sobrang sincere talaga nito sa kanya. But there are times kasi na sumusobra na ito sa pagiging obsessed sa kanya. To the point na nagsiselos na ito kahit pa wala man lang itong karapatan na magselos. O di naman kaya ay ayaw nito na may ibang lalaking lumalapit sa kanya. At yun naman ang ayaw ni Evie. It made her feel very uncomfortable. Mom, pwede ba next time wag yun ang sasabihin kay Jerry tungkol sa schedule ko? It's so annoying. Inisasabi ni Evie sa ina na nagbe-bake ng cake. And why not? Manliligaw mo siya and soon he will be your boyfriend. Kaya dapat masanay ka na alam niya mga bagay-bagay tungkol sa'yo. Especially your schedule. So he can match up with you. Mariin na napapikit si Evie. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit sobrang botong-botong magulang niya kay Jerry para sa kanya. Gayong nagiging honest na nga siya about sa tunay niyang feeling para kay Jerry. Mom, how many times ba do I have to tell you na ayoko nga kay Jerry, diba? At hindi ko siya gusto na maging boyfriend ko kaya hindi naman pwede na lagi lang siya nakabundot sa akin dahil sa sinabi niya sa kanya kung anong mga schedule ko. It's making me feel uncomfortable. Nagtitimping sabi niya. Eh bakit ba kasi ayaw mo kay Jerry? He's a good guy. Siya ng lalaking nararapat para sa'yo. Pareho kayo matalino, may itsura, nakapagtapos sa mataas na universidad, at pareho rin kayo ng lifestyle. Wala ka nang mahahanap na katulad niya, Iha. So just give him a chance, Evie. Inis na inis naman si Evie dahil kahit anong gawin niyang pakiusap sa magulang niya, ay talagang gustong-gusto nila si Jerry para sa kanya. It was very annoying at feeling niya ay sasabog na siya sa labis na inis noong nalaman niya na nag-set up na naman ang date ang magulang niya para sa kanilang dalawa ni Jerry. Kaya ang ginawa niya ay hindi siya sumipot. At gamit ang bagong bili niyang sasakyan ay pumunta siya sa talyer ni Archer para doon magpalipas ang oras at magbakasakali na maayos na ang kotse niya. Oh, Miss Evie, mabuti naman at nandito ka na. Masayang sabi ni Archer na makita siya. Abala ito ngayon sa pag-aayos ng makina ng kotse at punong-puno na naman ng grasa ang mga kamay. Wala siyang sinabi pero naglakad siya papunta sa may tabi nito. Kinuha naman ni Archer ang isang pamunas na puno rin ng grasa at ginamit yon para punasan ang mga grasa nito sa kamay. Sinundan niya ng tingin ang bawat kilos nito. Nandito ka ba para kunin ang sasakyan mo? Tanong ni Archer na hindi pa rin maalis ang ngiti. Oo sana, naayos mo na ba? Wika niya. Oo naman, ako pa ba?
Nung isang araw pa nga kita hinihintay na dumating eh. Tara, samahan kita sa sasakyan mo. Sinundan niya naman si Archer papunta sa malapit na garahe kung nasaan ang paborito niyang sasakyan. Pinark ko na dito muna ang sasakyan mo. Hindi naman kasi pwedeng pumarada doon sa kung saan ka nasiraan. Paliwanag ni Archer at saka tiningnan siya. Pasensya na kung pinakialaman ko ang kotse mo ha. It's okay, I gave you permission naman, sabi niya. Tinanggap niya rin ang susi ng sasakyan na ibinigay sa kanya ni Archer. Pumasok siya sa loob ng sasakyan para i-check kung maayos na ba at mas lalo pang napangiti dahil maayos na nga ang pinakapaborito niyang sasakyan. Samantalang nagyayabang na pinatong naman ni Archer ang braso sa nakabukas na pinto ng kotse at nakangisi habang nakatingin sa kanya. Ano, ayos ba? Nagyayabang pa rin ito na tanong. Yes, she smiled. Thank you. Mas lalo pa nga napangiti ang binata nang makita ang masaya niyang ngiti. Magkano pa lang kailangan kong bayaran? I brought cash with me so I can pay you now. Aniya. Mura lang naman ako maningil dito sa talyer ko. Ayos na sa akin ng 5,000. What? Gulat niya. Masyado namang murang 5,000. I'll give you 50,000 instead. Compare sa talyer na dati niyang pinapaayusan ng sasakyan, sobrang baba lang ng singil sa kanya ni Archer. Usually, ang nagagastos niya sa pagpapaayos ng paborito niyang sasakyan, pinakamababa ay 20,000. Knowing na matrabaho ang ginawa ni Archer sa sasakyan niya, masyado siyang nabababaan sa 5,000 na siningil nito kung kaya kahit ayaw ni Archer ay pinagpilitan niya dito ang 50,000 na offer niya. Sa huli, wala rin itong nagawa dahil ang binata na nga mismo ang nagsabi noon na girl boss type daw siya at kung ano ang gusto niya, ayun lang talagang masusunod. Naging maayos naman ba ang meeting mo nung araw na yon? Tanong ni Archer habang nag-aayos na ulit ito ng kotse at siya naman ay nakaupo lang sa isang plastic na upuan at nagpapaypay habang pinapanood ang binata. It went well thanks to you at hindi ako na-late kaya hindi rin nagkaroon ng problema, sabi niya. Talaga ba? Tanong ulit nito. Yes, kung hindi dahil sa tulong mo sa akin nung araw na yon, naku baka hindi na nagtuloy yung maka-meeting ko. It's gonna be a big loss to our company. Masaya naman ako, tatulungan kita. Ngayon lang napagtanto ni Evie na sobrang ganda pala talaga ng mga ngiti ng binata. May 2 dimples din ito sa magkabilang pisngi sa sobrang attractive sa tuwing umingiti lang ito nakikita. Tumataka si Evie mula sa setup date nila ni Jerry at ayaw niya rin na makontak siya ng parents niya kung kaya buong maghapon siya roon sa talyer ni Archer. Mabuti na lang at parang wala lang naman ito sa binata kahit pa may pagkamadaldal din siya at dahil nga sa kadaldalan niya ay nawawala na rin ito sa focus. Noong magsimula ng lamunin ng dilim ang liwanag ay saka lang nagpasya si Evie na umuwi na at dahil nga sa 2 kotse ng dala niya, nakiusap siya kay Archer na ito na munang mag-drive sa isa. Sa bago niyang bili papunta sa condo niya kung saan muna siya tutuloy at siya naman ang nag-drive ng paborito niyang sasakyan. Maraming salamat talaga sa pag-drive ng sasakyan ko Pasensya na rin at naabala pa kita. Nahihiyang sabi naman ni Eve kay Archer. Sa totoo lang, si Eve ang tipo ng tao na hindi marunong humingi ng pasensya kahit na siya na itong mali. Pero pagdating kay Archer ay walang problema sa kanyang paghingi ng pasensya sa abala. Nako, walang anuman, miss. Nakangiting sabi naman ni Archer. Gusto mo ba umakyat muna sa taas? I don't mind. I have my maid there naman. I can ask her to prepare food for you bilang thank you na sa paghatid mo sa amin ng sasakyan ko dito at sa pag-aayos sa kanya. Aya niya ulit sa binata kahit pa hindi niya naman talaga gawain ng mga ganoon. Siya rin yung tipo ng tao na ayaw na may bisita siya subalit pagdating na naman sa binata ay ganito siya. Nako, hindi na. Salamat na lang. May aayusin pa kasi ako sa talyer. Pagtanggi nito kaya medyo nalungkot siya. Hindi niya naman yan pinahilata dito. Siya nga pala. Bumisita ka ulit sa talyer kung may free time ka ha. Dahil sa'yo dumadami ang customer namin Kaya kahit na ginagawa lang siya ni Archer na attraction sa talyer nito, ay palagi na rin siyang naroon lalo na kapag stress na siya sa trabaho.
Feeling niya kasi close na silang dalawa. Siguro dahil nga magaan talagang kasama si Archer at sa tuwing nasa talyer siya nito, feeling niya ay sobrang malayo siya sa stress. Kumakain ka ba nito? Inilapag ni Archer sa harapan niya kung anong pagkain na hindi naman alam ni Evie dahil hindi niya pa naman natitikman ang ganong klaseng pagkain. Palabok ang tawag dyan, kainin mo ha. Binili ko yan para sa'yo, masarap yan. Ayaw ni Evie na isipin ni Archer na masyado siyang maarte. Lalo pat ito na nga nag-e-effort na bilhan siya ng pagkain kaya't kahit na may pag-aalinlangan ay tinanggap niya ang tinidor na inabot nito tinikman ang nasabing palabok. At hindi naman inaasahan ni Evie na magustuhan niya ang lasa ng palabok na yon. Wow! It's delicious! Masayang sabi niya na mas ikinangiti naman ni Archer. Oh, diba? Sabi ko naman sa iyo eh. Sige, kumain ka pa. Sabihin mo lang sa akin kung gusto mo pa ha. Marami pang tinda dyan si Chang sa tapat. Tumango naman siya. Salamat sa food. Walang anuman. Price ang tawag dyan. Mukha kasing napagod ka ng kakangiti sa mga customers natin eh. Bossing, pagod na rin ako. Sabi naman ni Jones. Assistant ito na Archer at dito sa talyer kasalukuyang nasa ilalim ito ng kotse na inaayos ito. Wala bang pagkain para sa akin dyan? Bumili ka kung gusto mo. Masungit na sagot naman ni Archer kay Jones. Wow! Grabe naman yun, bossing. Kay Miss Evie, ikaw pa talagang bumibili ta sa akin eh, hindi man lang. Kunwari nagtatampo si Jones kahit pa ang tono ay nang-aasar lang talaga ito. Hindi rin halata na may favoritism ka rin, bossing ano? Bakit? Maganda ka ba para bilhanting kita? Asik ni Archer. Nag-init naman ang magkabilang pisngi ni Evie ng dahil doon. Pigil na pigil ang mga ngiti niya na muli siyang sumubo ng palabok na si Jones naman ay tawa lang ng tawa at inaasar si Archer. Isang araw habang nasa talyer ni Archer si Evie ay bigla na lang may dumating ng mga bisita si Archer. Isang lalaki na may-ari ng isang magandang kotse na alam ni Evie ay mamahalin. Kasama ng lalaki ang kasintahan. Ayon kay Archer, isa raw ang lalaki na nagngangalang Wilbert sa mga naging customer nito dito sa talyer nang nasiraan din daw ito. Pero sa nakikita ni Evie ay may pagkamayabang itong isang to. Hindi niya gusto ang kilos nito at kung paano itong tumingin. Puno yun ng yabang at kalandian kahit pakatabi na nga lang nito ang girlfriend nito. Nag-uusap ang lalaki at si Archer at nagsimula nang mabwisit si Evie sa lalaki na kausap ni Archer. Napanay lang ang kakangiti at kindat sa kanya na akala mo'y napuwing. Kaya naman nagpaalam muna siya kay Archer na may titingnan lang. Tumangulang din ito sa kanya. Sinundan siya ng tingin ng Wilbert samantalang tong girlfriend nito ay na kay Archer pa rin ang buong atensyon. Parehong nakafocus ang atensyon ng magkasintahan sa ibang tao. Saan ka pupunta, Miss Evie? Tanong sa kanya ni Jones na magkasalubong niya ito na may dala-dala itong bote ng Coke. Magpapahangin lang? Sagot ni Evie na ikinakunat naman ang noo ni Jones. Sumilip ito sa likuran niya at mas lalong nagtaka. Sino yung mga kausap ni Bossing, Miss Evie? Mabilis siyang nilingon ng tatlo at binalik niya rin agad ang tingin niya kay Jones na nakatingin pa rin sa tatlo. Wilbert daw ang pangalan ng lalaki eh. Hindi ko nga alam kung anong pangalan ng girlfriend niya. Si Sir Wilbert, sabi ni Jones. Isa yan sa mga customer namin dito. Lumapit naman si Jones sa kanila at tuloy naman siya sa paglalakad. Kahit nasa tabi sila ng kalsada ay hindi naman mausok ang paligid since kaunti lang naman ang mga sasakyan na dumadaan kaya fresh na fresh pa rin ang simoy ng hangin. Patuloy lang siya sa paglakad hanggang sa may marinig siyang iyak ng baboy. Natigil si Evie sa paglalakad at sa pagtitig niya sa baboy na kinakatay. Maluha-luha siya nakaditig lang dito. Nakakaawa kasi ang itsura ng baboy. Panay ang sigaw. Parang humihingi ng tulong. At bago pa man siya tuluyang maiyak, ay may kamay nang nagtakip sa mga mata niya. Hindi niya na kailangang tingnan pa kung sino yun dahil amoy pa lang ay kilala niya na. Sunod ay pinaikot ito ni Archer patalikod sa baboy, tsaka nito inalis ang kamay nito mula sa pagkakatabo ng mata niya. Huwag mo lang tingnan. Tumingala nga sa binatang maluha-luha niyang mga mata. Nakita niya namang umangat ang sulok ng labi nito bago iniabot ang kamay ang mukha niya at pinunasan ng luha niyang bumagsak. Tara na, balik na tayo. Wala na sila.
Umiiyak ka na dito, oh. Natatawang sabi nito. Evie? Pagalit na tinawag ng kanyang ina ang pangalan niya at bigla na lang itong pumasok sa loob ng kwarto niya. Napakunot naman ang noo ni Evie. Ano yon, Mom? Nagtataka na tanong niya. Ano itong nababalitaan namin ng ama mo na may isang mekaniko ka raw na madalas sa binibisita? Ha? Alam mo ba kung ano mga ginagawa mo? Alam mo ba na isa itong malaking kahihiyan sa pamilya natin? Bahagya na bang natigilan si Evie ng dahil doon? Baka sa itsura ng kanyang ina ang galit at kilala ni Evie ang magulang niya. Alam na alam niya kung ano ang pwede nilang gawin. I don't know what you're talking about, Mom. Pagmamaang-maangan naman niya. Siguraduhin mo lang talaga na wala kang relasyon sa walang kwentang mekaniko na yon. Hindi ka namin pinalaki ng ama mo para lang mapunta sa isang walang kwentang lalaki. Banta pa nito sa kanya. Alam mo kung anong kaya namin gawin ng ama mo. Hindi kami papayag na sa walang kwentang tao ka lang mapunta. Dahil kung may isang lalaki man ang deserving sa'yo, walang iba yon kundi si Jerry. Siya lang ang nababagay sa'yo. Noon pa man ay gustong-gusto na ng mga magulang niya na palagi na lang nilang kinokontrol ang buhay niya. Gusto nila na kung ano lang ang gusto nila, yun lang ang gagawin niya. Kung kaya pagdating sa pag-ibig ay umaasa sila na kung sino lang ang gusto nila na lalaki para sa kanya, ay siyang mamahalin niya. Honestly, nakakainis na ang ganon. Lagi na lang silang umaasa na ano man ang gusto nila ay susundin niya na para bang wala na rin siyang karapatan na magawa kung ano bang gusto niyang gawin. Na para bang wala na rin siyang karapatan na makapagdesisyon ng para sa sarili niya. Archer? Nanlalaki mga mata niya na makita niya si Archer na puno ng pasa at galos sa mukha at ginagamot niya ni Jones. Anong nangyari? Bakit puro pasa ka? Mabilis niya itong nilapitan at puno ng pag-aalala na sinipat ang mukha nito. Naku, wala lang to. Sabi ni Archer sabay hawak sa labi nito na may sugat. Ayos lang ako, huwag ka mag-alala. Dagdag pa nito pero halata naman sa mukha nito na nasasaktan nito. Anong wala lang? Naiinis sa sabi niya. Sino may gawa sa'yo nito, ha? Bakit ka nila sinaktan? Ngumiti naman sa kanya si Archer. Wala lang to, maliit na bagay. This is just nothing, Archer. Kinulong niya sa kanyang palad ang mukha nito at napangiwi ito sa sakit. See? You're in pain. Sabihin mo sa akin kung sino may gawa nito sa'yo. Yung boyfriend mo, mamang may gawa kay bossing yan. Biglang sabi ni Jones kaya magkahalong gulat at pagtataka na tiningnan niya si Jones. Pinanlakihan naman ito ng mata ni Archer. Ano? Sinong boyfriend? Nagtatakang tanong niya. Ewan ko dun, miss. Sabi niya Jerry Lim daw ang pangalan niya. Siya raw ang nobyo mo kaya binugbog niya si Bossing. At kung ano pa mang dahilan kung bakit niya binugbog si Bossing, ay nananatili rin pala isipan sa amin. Siguro gusto niya lang magyabang na siyang boyfriend mo. Natigil pa sa pagsasalita si Jones nung tumayo si Archer. Inakbayan nito si Jones at pinatigil na sa kakadaldal. Hindi ko siya boyfriend, sabi ni Evie sa mahinahong boses. Manliligaw ko lang siya. At tiningnan niya si Archer. Puno ng galos sa mukha nito kaya mas lalo lang siyang nainis kay Jerry. Napakawalang hiya talaga ng lalaki na yun para manakit ng isang tao na wala malang maling ginawa. Kumukulong dugo niya kay Jerry. Para bang gustong-gusto niya na itong pagsasampalin. Pasensya na sa ginawa niya sa'yo, Archer. Sabi niya dito. Don't worry, I'll talk to him. Pagsasabihin ko siya sa ginawa niyang to. Nagpumilit si Evie na dalhin si Archer sa ospital para maipagamot nila ang mga natamo nitong galos, subalit tumanggi ang binata kung kaya siya na lang gumamot dito. At nang matapos ay umalis na rin siya at dumiretsyong pumunta sa kumpanya ni Jerry para makausap niya ito. Evie! Bumiti pa si Jerry nang makita siya na pumasok sa opisina nito. What are you doing here? Did you miss me? Pero galit na galit niya itong nalapitan at bigla niya itong sinampal ng sobrang lakas na sa sobrang lakas ng pagkakasampal niya dito ay naglika iyon ng malutong na tunog na umalingaw-ngaw sa loob ng opisina nito. You bastard! Sino nagbigay sa'yo ng karapatan para saktan si Archer, ha? Nagliliyab ang mga mata ni Evie sa labis na galit kay Jerry. Wala naman siyang kasalanan sa'yo, ah.
Wala siyang ginawa na kahit ano sa'yo. Tapos bigla ka nalang susugod sa talyer niya at sasaktan mo siya? You're such a... Ang sama-sama ng ugali mo. Nakatayo na ngayon si Jerry at hawak ang magkabila niyang kamay para pakalmahin siya. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa magkabilang kamay niya at nasasaktan na siya pero hindi pa rin nagpaawat si Evie. Samantala, galit na galit naman ang itsura ngayon ni Jerry, lalo na sa paulit-ulit na pagmumura at kung ano-ano pang mga salita na sinasabi niya rito. Talaga ba mas ipagtatanggol mo pang lalaki na yan kaysa sa akin, Evie? Walang kwenta ang lalaking yan. Hindi hamak na isa lang siyang mekaniko, na walang kahit anong maipagmamalaki sa buhay. Hindi kanya kayang buhayin at mas lalong hindi niya mabibili kung ano man ang gusto mo. Walang kwentang tao yon. Kaya bakit ba siyang pinagtatanggol mo ngayon? At sinong dapat kong ipagtanggol, ha? Ikaw? Singhal niya. Over my dead body, Jerry. Ikaw ang may mali dito, kaya si Archer ang kakampihan ko. Walang kahit anong maling ginawa sa'yo ang tao, tapos bigla ka nalang susugod at sasaktan siya. Para ano? Para magmayabang ka. Inaagaw ka niya sa akin, Evie. Sobrang higpit na ng pagkakahawak ni Jerry sa braso niya na para bang pakiramdam niya ay matatanggal na ngayon. Wala siyang inaagaw sa'yo, Jerry. Hindi niya ako inagaw sa'yo. Dahil in the first place, hindi naman ako sa'yo. Wala naman tayo. Walang nagmamay-ari sa akin. So he can have me if I allow him at wala kang magagawa doon. Kaya pwede ba? Tigilan mo na to. Stop acting like you're my boyfriend. Like you own me. Tigilan mo na rin ang panliligaw sa akin. Naiimbiyerna na ako sa'yo. Kahit anong gawin mo, hindi kita magugustuhan. Lalong-lalo na ngayon sa ginawa mo kay Archer. Wala kang pag-asa sa akin, Jerry. Galit na galit si Jerry sa kanya. Muntik pa nga siya nitong masaktan, mabuti na lang at dumating ang secretary ni Jerry kaya hindi natuloy ang pananakit nito sa kanya. Nang malaman ng mga magulang niya ang pagsugod niya kay Jerry ay labis na nagalit ang mga ito sa kanya. Kung ano-anong mga masasakit na salita ang sinabi nila sa kanya. At mas lalo pa siyang nagalit sa labis sa pangmamaliit nila kay Archer. Ayos ka lang ba, Evie? Nag-aalala na tanong sa kanya ni Archer nang makita siya na malalim ang iniisip. Lumapit ito sa kanyang harapan habang nakakunot ang noo. May problema ka ba? Bakit parang ang lalim yata ng iniisip mo? Tumingin siya sa mukha ni Archer. Ha? O wala, may iniisip lang ako. Ano namang iniisip mo? Sabihin mo sa akin para may karamay ka na isipin yan. Opo ito sa kanyang harapan. Wala to, tungkol lang sa kumpanya. Pagdating sa ganyan, ay hindi kita matutulungan. Ay baka ikabaliw ko pa yan eh. Si Evie naman ang napakunot ang noo. Bakit ka naman mababaliw? Eh pang matalino lang naman kasi mga ganyang problema. May iba ka pa bang problema na kailangang isipin? Napailing naman si Evie. Wala na, yun lang. But the truth is, wala naman talaga siyang problema sa kumpanya nila. Iniisip niya ang tungkol sa kanila ng magulang niya dahil mahigit isang buwan na mula nung sagutan nila dahil sa ginawa niya kay Jerry. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya kinakausap ng mga ito. Alam naman ni Evie na may mali rin naman siya sa ginawa niya dahil sa naging suwail na anak siya pero gusto niya lang kasi na maunawaan din ng magulang niya na nasa tamang edad na siya para makapag-decide para sa sarili niya. She can be friends with whoever she wants at hindi pwede na maging yun ay kailangan din nilang pakialaman. Evie? Nagtaka si Evie nang tawagin siya ng kanyang ama. Kagagaling niya lang sa office at dumiretso na sana siya sa kwarto niya dahil sigurado siya kanina na hindi na naman siya kakausapin o papansinin ng parents niya. Pero hindi niya akalain na kakausapin siya ng mga ito ngayong araw. What is it, Dad? Tanong niya pagkalapit sa kanila. Take a seat. Tipid na sagot naman ng ama. Sumunod siya at sa pang-isahang sofa ay naupo. I heard na hindi mo pa rin tinitigilan ng mekaniko na yan. Kahit na sinabi na namin sa'yo na layuan mo siya. Is it about him again? Nagbuntong hininga ng malalim si Evie. Hindi ko po siya lalayuan. He's a good friend, kaya please lang wag niyo pong sabihin sa akin na layuan ko na siya. Dahil hindi ko po yun magagawa.
That's why your mom and I decided na ipagkasundo ka na lang ng kasal kay Jerry. Nang sa ganon ay hindi ka mapunta sa walang kwentang mekaniko na yon. Halos malaglag naman ang paa ni Evie. What? Sa susunod na linggo nang magiging kasal ninyong dalawa. No! Pataas ang kanyang boses at galit din na tumayo. Hindi ako magpapakasal sa lalaki na yon, ano? Talaga bang nahihibang na kayo para ipagkasundo ako ng kasal sa kanya? Ha? Stop raising your voice, Evie. Galit na sinabi ng kanyang ina. Wala ka na magagawa. Settled na ang araw ng kasal ninyo, everything is ready. Sa ayaw at sa gusto mo, ikakasal ka kay Jerry. Nang sa ganun na hindi masayang ang pagpapalaki namin sa'yo. At mapunta ka lang sa walang kwentang lalaking yon. No! Hiyaw niya. Hindi ako magpapakasal sa lalaking yon. Wala kayong karapatan para magdesisyon para sa akin ng ganun. Pakakasalan ko kung sinong lalaki na gusto kong pakasalan at kahit kailan ay hindi magiging si Jerry yon. Kailan ka ba makikinig sa amin ng ama mo, ha? Kayo, kailan naman kayo makikinig sa akin, ha, Mom? Sambat ni Evie. Buong buhay ko, sinunod ko naman kung anong gusto ninyo. Buong buhay ko ay nagpakaalila ako sa inyo para lang maging masaya kayo. Ginawa kong lahat para maging proud kayo sa akin. Pero hindi pa rin pala sapat ang lahat ng ginagawa ko para maging proud kayo. Pati buong buhay ko ay kailangan nyo rin na pakialaman. Kahit hindi naman na dapat dahil nasa tamang edad naman na ako para makapag-decide sa sarili ko. We only want what's best for you, Evie. Bulyaw naman ang kanyang ina. But this is not the best for me, Mom. Hindi yun naman iniisip ang kasiyahan ko eh. Hindi yun naman talaga ako iniisip at kung ano man ang nararamdaman ko. Ginagawa niyo lang to para sa sarili ninyo. Ginagawa niyo lang kung ano ang papabor sa inyo. At hindi naman ako kasali sa desisyon niyo na yun. Galit na galit si Evie. Pakiramdam niya ay wala na siyang karapatang magdesisyon para sa sarili niya. Pakiramdam niya kahit kaunti ay walang pakialam sa kanya mga magulang niya at ang iniisip lang nila ay ang pansarili nilang kapakanan. Umalis siya sa kanilang bahay matapos ang araw na yon. Sa kondo niya siya nagstay at iyak lang siya ng iyak. Hindi rin siya pumasok sa opisina ng ilang araw. Sinubukan siyang tawagan ng magulang niya pero hindi niya yon sinasagot. Galit siya sa kanilang lahat. Archer, tinawag niyang binata na nasa ilalim ng isang kotse na inaayos nito. You're single, right? Yup. Then would you like me to be your wife? Bigla namang lumabas si Archer sa ilalim ng sasakyan at nagtataka siyang tiningnan. Ano? Seryoso niyang sinalubong ang nagtatanong nitong mga mata. I like you. And I might even love you. Pag-amin niya dahil doon ay natigilan si Archer. Gusto rin kita, kapag kwan ay sabi nito. So, let's get married. Seryoso na sabi niya. Ha? Magbakasal na tayo. Since we both like each other. Single ka naman. Single din ako. Tumayo si Archer at lumapit sa kanya. Hindi naman yung ganun kadali, Evie. Hindi porket gusto natin ng isa't isa ay magpapakasal na kaagad tayo. Maraming mga bagay ang kailangan natin i-consider. Then let's figure it out kapag kasal na tayo. Tumigil sa harapan niya si Archer. May dahilan ba kung bakit nagmamadali kang ikasal? Nakatingala siya dito. Because I like you? Maliban dyan. Well, may pag-aalangan sa kanyang itsura. Naupo naman si Archer sa tabi niya. May iba ka pang dahilan, tama? Gusto ng mga magulang ko na ikasal ako kay Jerry. And they want to do it as soon as possible. Kaya nakipagkasundo sila kay Jerry at sa magulang nito. Pero ayoko sa kanya. I don't want to marry him. And the only way I know para hindi nila ako mapilit sa kung ano man ang gusto nila na mangyari ay ang kasal na agad ako. That's why I decided to ask you to marry me since I really like you naman and I might actually be already in love with you since
I couldn't get you out of my mind. You're there, 24/7. And I want to marry someone I love. Mahina namang natawa si Archer. Kakaiba ka rin umamin, ano? What? Inosente niyang sinabi. Nagsasabi lang ako ng totoo. I like you. And I want to marry you. So ano, payag ka na ba na pakasalan ako? Ilang sandali siyang tinitigan ni Archer na para bang hinahanap ang bakas ang pagbibiro sa kanyang mukha. Pero nang makitang wala ay marahan naman itong tumango. Okay, sige. Magpapakasal tayo. Dahil doon ay napangiti siya at kumislap din ang kanyang mga mata. Really? Yes. Oh my God, thank you. Niyakap niya ito na mahigpit. Don't worry, magiging sobrang mabait akong asawa for you. Sobrang masaya si Evie sa pagpayag ni Archer na ikasal nga sila. Hindi niya na kailangang ikasal sa isang lalaki na hindi niya mahal. Dahil nandito naman si Archer para pakasalan siya. At least, mahal niya ang binata at hindi siya napilitan dito. At higit sa lahat, masaya rin siya dahil pareho sila ng nararamdamang dalawa. Hindi niya kailangang ipagsiksikan ng sarili niya dito dahil mahal din siya nito. Alam ni Evie na sobrang magagalit sa kanya ang kanyang mga magulang dahil sa desisyon niyang ito. Pero wala na siyang pakialam. Ano? Halos malaglag naman ang panga ni Jones ang sabihin nila dito na ikakasal na silang dalawa sa susunod na araw. Ikakasal na kayo? Ngumiti naman si Evie habang hawak naman ni Archer ang kamay niya. Yes! Masaya niyang sagot. Ako ba'y pinaglololoko niyo? Hindi pa rin makapaniwala si Jones. Naku, hindi ah. Nagsasabi kami ng totoo. Ikakasal na kami sa susunod na araw. Nang ganun kabilis? Why not? Hindi ba parang noong isang buwan lang naman kayo nagkakilala? So, we loved each other though. Sabay tingin niya kay Archer na pigil naman ang ngiti. Tiningnan ni Jones si Archer. Mahal mo rin ba siya, bossing? Baka naman pinikot ka lang nito, ah. Hey, anong pinikot? Hindi ko kaya yung ginawa sa kanya. Medyo na-offend na sinabi ni Eve dahil wagas naman kung makapag-judge itong si Jones. Mamaya ka na nga sumagot, miss. Sabi ni Jones sa kanya. Si bossing ang tinatanong ko. Baka mamaya mawala sa sarili niya tong si bossing, mawalan pa ako ng trabaho. Huy, you're so judgmental, ah. Hindi ko kaya pinikot si Archer. Sabi niya, gusto niya rin ako. And that he loves me too. So, I asked him to marry me. Pagtatanggol pa ni Evie sa sarili. At pigil lamang ang ngiti ni Archer. Totoo ba yun, bossing? Naninigurado pa rin si Jones. Oo. Ikakasal kami dahil pareho namin na mahal ang isa't isa. Sagot ni Archer. Mumisi naman si Evie. Sabay mataray na tinaasan ng kilay si Jones. See? Hindi pa rin makapaniwala sa kanila si Jones. Grabe talaga ang speed ng mga bagay-bagay ngayon, ano? Ang bilis niyo eh. O siya, sige, edi congratulations sa upcoming kasal ninyo. Thank you. Masaya namang umiti si Evie. Don't worry, mabait naman ako na asawa sa bossing mo. I'll take care of him. Ako nang bahala sa kanya. At dahil nga sa sinabi niyang yon, ay mas lalong napangisi si Archer na para bang nagyayabang. Kapag kuha na yumuko ito para bumulong sa tenga ni Evie ng, please, pakialagaan ako mabuti, asawa ko. Na mas lalong ikinainit naman ang pisngi ni Evie. At katulad nga ng sinabi ni Evie sa susunod na araw, ay ikinasal na nga agad sila ni Archer. Intimate wedding lang yon dahil ang plano nila ay kapag maayos na ang lahat, saka sila magpapakasal sa malaking simbahan. Which is okay naman daw para kay Archer, para makapag-ipon din daw ito. At nang malaman nga ng magulang niya ang ginawa niya, ay hindi naman natuwa ang mga ito sa kanya. Labis silang nagalit sa kanya pero may magagawa pa ba sila ngayon na kasal na sila ni Archer? Siyempre, wala na silang magagawa pa. Pasensya ka na sa mga magulang ko, ha? Malungkot na sabi ni Evie sa asawa na ngayon ay nakaupo na sa sofa. Kakaalis lang ng mga magulang niya sa kanyang kondo kung saan sila nakatira mag-asawa. Pagdating nila sa kondo,
at kung ano-ano mga sasakit na salita na agad ang sinabi nila kay Archer. Minaliit nila si Archer sa harapan niya mismo. Ngumiti naman sa kanya si Archer tsaka dinipa ang kamay. Lumapit naman si Evie sa asawa. Naupo siya sa kandungan nito at hinayaan na ipulupot ni Archer ang braso sa bewang niya. I'm really sorry, sabi ulit ni Evie habang nakasubsob ang mukha niya sa leeg ni Archer. Wala man lang ako nagawa para pigilan sila. Ayos lang. Hinagod ni Archer ang likod niya para pakalmahin siya. Tama naman ang mga sinabi nila tungkol sa akin. Wala pa akong kahit anong maipagmamalaki. Hindi pa natapos si Archer nang sasabihin nang lumayo siya sa liig nito at masama itong tiningnan. Huwag mong sasabihin yan. I don't see you like that. Wala akong pakialam sa kung ano man ang meron ka, Archer. You're my husband. And I love you. Kaya nasasaktan din ako sa mga masasakit na sinabi sa'yo ng mga tao. Lalo na ng sariling magulang ko. Nagpakasal ako sa'yo na hindi mo lang iniisip ang mga anumang yaman. I just want to be with you. And not with anyone else. I'm sorry. Sabi pa ni Archer sa mababang boses bago inabot ang mukha nito at ikinulong sa mainit nitong palad. Pangako. Gagawin ko ang lahat para mabigyan kita ng maayos na buhay. You don't have to do anything though. I'm already rich for us. Ngumiti naman si Archer. Kahit na. Gusto ko pa rin na may maipagmamalaki ako para mas lalo ako maging deserving sa'yo. Okay. She pouted. Mas lalo namang napangiti si Archer bago humalik sa kanyang labi. Mahal kita. She smiled. I love you too. Bago niya pinaglapat ang kanilang mga labi. Hindi naging madali ang relasyon nilang dalawa. Lalo na't marami ang nakikialam at nanghuhusga. Halos lahat ng mga kakilala ni Evie ay hinuhusgahan siya sa kung bakit daw sa dami ng iba, sa isang mekaniko lang siya nagpakasal. Marami ang mga nagmamaliit sa kanyang asawa at kung ano-ano pang mga masasakit na salita na sinasabi nila. Paulit-ulit na pinagtatanggol ni Evie ang kanyang asawa dahil pinakaayaw niya sa lahat ay ang minamaliit ang asawa niya na marangal naman ang trabaho. Hindi man aminin sa kanya ni Archer, batid naman niya na nasasaktan din ito sa mga salitang natatanggap. Mas lalo siyang nasasaktan at natagalit sa tuwing naiisip niya na gabi-gabi bago matutulog ay iniisip ni Archer ang mga sinasabi ng mga tao sa kanya. Kung bakit ba naman kasi hindi na lang si Jering pinakasalan mo, Evie? Sabi ng kaibigan niya. Or should she say kaibigan niya noon na nandito ngayon sa opisina niya. Kasama rin ito ngayon ang iba pa nilang mga kaibigan. Kung sana si Jering pinili mo, hindi mo na kailangan magtrabaho ng walang kapaguran para sa inyong dalawa ng asawa mo. Oo nga naman, Evie. Sumang-ayon din si Geneva. Gwapo at mayaman naman si Jerry. Kaya sa totoo lang ay hindi ka namin maintindihan kung bakit mo siya inayawan at kung bakit ang asawa mo ngayon ang pinili mo. Oo nga't gwapong asawa mo. Pinagpala siya ng mukha at parang pinakapaborito ng Diyos pero isa lang siyang hamak ng mekaniko, no? Hindi niya kayang ibigay sa'yo ang buhay na kayang ibigay sa'yo ni Jerry. Mariin naman na napabuntong hininga si Evie. Yan naman pinunta niyo dito. Para husgahan at maliitin ang asawa ko, ha? Hindi namin siya hinuhusgahan, Evie. Bilang mga kaibigan mo, sinasabi lang namin ang totoo na you deserve someone better. At hindi na nga hinayaan ni Evie na matapos ni Hannah kung ano mang walang kwenta nitong sasabihin. Then, I don't need your opinion. Ilang ulit ka ba dapat sasabihin sa inyo na wala akong pakialam sa yaman? Mahal ko si Archer. At masaya ako na siyang naging asawa ko. And if I'm not asking for anyone's opinion, then keep your mouth shut. No one needs it. Inis siyang tumayo at kinuha ang bag niya. Iniwan niya ang mga itinuturing niyang mga kaibigan sa loob ng opisina niya. Naiinis na siya na paulit-ulit na lang na gano'n ang naririnig niya sa mga taong wala namang ambag sa buhay nila. Mula nung malaman ng lahat na kasal na siya kay Archer, ay sunod-sunod din ang mga naging problema sa kumpanya nila. Marami kasi ang mga nawawala ng tiwala sa kanya
at may iilan na nagwe-withdraw ng investment sa kanila dahil walang alam daw ang naging asawa niya kung kaya siya na lang mag-isang nag-handle sa malaking kumpanya at baka mauwi na lang sa wala ang investment nila. Dahil sa nangyari ay sobrang naging busy si Evie sa pag-aayos ng lahat ng problema. Halos hindi na nga siya umuwi ng kondo dahil sa sobrang pagiging busy niya. Hindi na siya nakakatulog na maayos dahil mas pinili niya na lang na magtrabaho kaysa magpahinga. Kung matutuloy ang lahat ng mga nangyayari ngayon ay baka mauwi lang sa lahat ang pinaghirapan nila at yon ang hindi hahayaan ni Evie na mangyari. Samantalang walang palya sa pag-aantay si Archer sa kanyang asawa tuwing gabi kahit na pagka-uwi nito hindi siya pinapansin dahil sobrang pagod nito sa trabaho. Hindi niya pinabayaan ng asawa at lagi siyang sinisigurado na aalagaan niya ito ng maayos. Na ipagluluto niya ito ng mga masasarap na ulam o kung ano man na gusto nito kahit na maging siya mismo ay busy rin at marami rin kailangang ayusin. Isang gabi ay sobrang pagod na pagod si Evie mula sa trabaho. Sunod-sunod ang meetings na dinaluhan niya para maayos ang problema sa kanilang kumpanya. Gabi na noong makauwi siya at pagdating niya sa kanyang kondo, nakita niyang asawa na natutulog sa sofa. Tila hinintay talaga siya nito. Sa sobrang busy niya kanina ay nakalimutan niya pala itong tawagan para sabihin na malilate siya ng uwi. Kinuha ni Evie ang isang kumot at kinumutan ng asawa. Naayos niya rin ang una nito para mas komportable ang pagtulog nito. Bago siya pumunta sa kwarto nila para makapagpahinga rin sandali, ay pinatakan niya ng halik ang noo ni Archer. Ayos ka lang ba, Evie? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Archer ng mga sumunod na araw ay tila nanghihina ang kanyang katawan. May masakit ba sa'yo? Hindi siya sumagot at naupo lamang sa isang stool habang pilit na iniinda ang kakaibang sakit ng tiyan niya na dahilan kung bakit namumutla at nanghihina siya. Ilang araw niya nang nararamdaman ng ganito at palagi siyang nanghihina at hindi maayos ang pakiramdam niya. Marahil ay dahil sa sobrang pagod at stress. Uminom ka muna ng tubig ko, sabi ni Archer sabay abot sa kanya ng baso. Pero sa sandali na yon ay tila hindi niya na magalaw ang kamay niya. Kakaiba talaga tong nararamdaman niya ngayon. Inilapit na Archer ang baso sa bibig niya para makainom siya ng tubig. Nilapat na rin ito ang kamay sa kanyang noo. Nilalagnat ka. Kailangan mong magpahinga muna. Pinatayo siya ni Archer at akmang bubuhatin na sana para dalhin sa kwarto nila at doon siya makapagpahinga. Subalit pareho silang natigilan nang makita ang dugo na umaagos sa binti niya mula sa ibabang parte niya na ikinatigil ng mundo ni Evie. Dinudugo ka! Dadalhin kita sa ospital! Mas lalo namang nagpanik si Archer. Subalit hindi na malaman ni Evie kung anong sumunod na mangyari. Dahil tuluyan ang nandilim ang paningin niya. Ang alam niya lang ay bumagsak siya kay Archer. Doc, ano pong nangyari sa asawa ko? Nag-aalalang tanong ni Archer sa doktor na kakalabas lang mula sa emergency room. Tinanggal na ng doktor ang suot na mask at seryoso siyang tiningnan. Ligtas ng asawa mo. Marami lang na walang dugo sa kanya. Mabuti na lang at hindi naman ganun ka-rare ang blood type niya kaya mabilis kaming nakahanap ng mga donor kung kaya agad siyang nasalina ng dugo. Pero sa kasamaang palad, hindi nagawang makaligtas ng anak ninyo. Ginawa namin ang lahat subalit wala na talaga. My deepest condolences, sir. Pakiramdam ni Archer ay binuhusan siya ng malamig na tubig at hindi niya magawang makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Hindi na proseso ng utak niya kung anong mga narinig. Hindi nakasurvive ang anak nila. Ang ibig sabihin ay buntis si Evie kaya ito dinugo? Magkakaanak na sana sila? Ang ibig niyo po bang sabihin ay buntis ang asawa ko? Yes, she was 3 weeks pregnant. But unfortunately, she had a miscarriage. The miscarriage was caused by excessive stress. Mas lalo namang nanlumo si Archer. Nanghina ang kanyang katawan. Hindi man lang nila nalaman agad na buntis pala ang kanyang asawa. Hindi man lang niya nagawang maprotektahan ang mag-ina niya. Wala siyang nagawa para alagaan sila ng maayos at para hindi agad mawala sa kanila ang anak nila. Nagagalit siya sa sarili niya. Pakiramdam niya ay naging walang kwentang asawa at ama siya.
Boss, lumapit si Jones kay Archer. Ano pong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nakasabunot si Archer sa sarili niyang buhok. She had a miscarriage. We lost our child. Po? Tila binuhusan naman ng nagihilong tubig si Archer, hindi nagawang makagalaw kaagad. Nakunan si Lady Evie? Yes, sagot ni Archer sa garalgal na boses. We lost our child. And it's all my fault. Because I couldn't take care of them. If only I had told her about my real identity and who I truly am, things might have been different. Baka hindi nangyari sa kanila na magiging anak namin to. Hindi na dapat siya na-stress. Dapat siya napagod at hindi na dapat nawala magiging anak namin. Wala kang kasalanan, bossing. Sabi naman ni Jones. Katulad nga ng sinabi mo. Ginawa ko ang investigasyon at katulad na nasa isip ko. Pakanalang lahat ng magulang ni Lady Evie ang nangyayari sa kanilang kumpanya. Hindi naman tunay na nalulugi na sila. Ginawa lang nila yon para magsisi si Lady Evie na ikaw ang pinili niyang pakasalan at hindi ang lalaking gusto nila para sa kanilang anak. At kasalanan niya pa rin ang lahat. Kung sana lang nung una pa lang ay sinabi niya na kung sino talaga ang totoong siya, baka hindi na siya kinamuhian ng magulang ni Evie. Baka hindi na siya inaway ng mga ito. If only he did, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Ikinalulungkot ko. Subalit hindi na nagawa makaligtas sa magiging anak niya. Hindi naman makagalaw si Evie sa inuupuan niya dahil sa sinabi ng doktor. Para bang sandali siyang nabingi at umabot ng ilang sandali bago siya makabawi sa pagkagulat. Ano? Ginawa namin ang lahat para maligtas siya. Subalit masyadong mahina ang kapit ng anak ninyo. Ikinalulungkot po namin pero hindi po namin siya naligtas. Wika ulit ang doktor. Are you saying that I was pregnant? And I didn't even know about it? Tiningnan ni Evie ang asawa para makakuha siya ng sagot sa mga mata nito. Puno iyon ng lungkot. Punong-puno ng emosyon ang mukha ni Evie. Kung ganon, ay totoo ngang nabuntis siya at nakunan siya. Nawala ang anak nila. At mas lalo pa siyang nadurog nung paliwanag sa kanya ng doktor kung anong dahilan ng nawala ang magiging anak sana nila ni Archer. Dahil daw sa labis na stress. Pakiramdam niya ay kasalanan niya ang lahat ng nangyari. Siya ang may mali kung bakit nawala ang magiging anak nila. Iyak na iyak si Evie at niyakap naman siya ng kanyang asawa. Katulad niya ay ang sarili din ang sinisisi sa nangyari. Sa sana ay magiging anak nilang dalawa. Walang tigil sa pagbuhos ang luha ni Evie. Patawarin mo ako kung hindi ko kayo nagawang alagaan ng maayos sa magiging anak natin. Lumuluha na rin si Archer habang yakap-yakap pa rin siya nito. I'm sorry kung dahil sa kapabayaan ko ay nawala sa atin ang magiging anak natin. I'm really sorry, Evie. I'm really sorry. Hindi naman sumagot si Evie, tinayaan niya na lang na yakapin siya nito. Nang malaman ng magulang ni Evie ang nangyari, ay labis na nagalit ang mga ito kay Archer dahil sa naging kapabayaan nito. Wala ka talagang kwenta! Sigaw ng ina ni Evie kay Archer na napapayuko na lamang. Pinabayaan mo ang anak ko at ang sana ay magiging apo namin. Wala ka talagang kwenta! Kung bakit ba kasi sa dinami-dami ng iba, ikaw pang napili ng anak ko na maging asawa. Isang kahig, isang tuka ka nga lang. Wala ka talagang kwenta. Alagaan na nga lang mag-ina mo, ang magiging trabaho mo, hindi mo pa rin nagawa ng maayos. Archer could only nod and blame himself. I'm really sorry. Patawarin niyo po ako kung hindi ko po nagawa ng maayos ang responsibilidad ko. I am really sorry. Despite everything, lumuhod si Archer sa harapan ng magulang ng asawa niya para humingi ng tawad sa pagkukulang niya. Samantala, magmula naman nung nangyari yon ay hindi na gaanong umimik pa si Evie. Palagi na lang itong tahimik at malalim ang iniisip.
Hindi siya nito kinakausap at mas lalong hindi siya pinapansin. Alam ni Archer na nasasaktan ng asawa niya at maiintindihan niya rin kung galit ito sa kanya at siya na rin ang sinisisi nito kaya nangyari yan sa anak nila. Wala ka pa rin bang balak na hiwalayan ng asawa mo matapos kanyang pabayaan at ang magiging anak ninyo? Napatigil si Archer sa paglalakad nang marinig niyang itananong iyon ng kaibigan ni Evie na nandito ngayon sa kondo nila. Nakaupo si Evie sa mahabang sofa habang ang mga kaibigan nito ay nasa mahabang sofa. Sa itsura ngayon ni Evie ay tila may malalim pa rin itong iniisip. Oo nga, Evie. Hiwalayan mo na nga yung walang kwenta mong asawa. Hanggang ngayon ay willing pa rin naman si Jerry na pakasalan ka. He's just waiting for you. Handa siya na maging asawa mo. Sa kanya, magiging maayos ang buhay mo. Hindi mo kailangang magtrabaho dahil mapera si Jerry. Magiging buhay prinsesa ka sa kanya. Wika ng isa pang kaibigan ni Evie. Kung bakit pa naman kasi sa dinami-dami ng ibang lalaki dyan, doon ka pa talaga sa walang kwentang mekaniko nagpakasalan, no? Kung si Jerry na lang sanang pinili mong pakasalan, di sana hindi nangyayari to sa'yo ngayon. Wala ka sanang problema. Sad pa nung isa. Wala namang sinabi si Evie at hinayaan lang nito ang mga kaibigan. Ramdam naman ni Archer na sumusuko na sa kanya si Evie. Ramdam niya na malapit na nitong sundin kung ano man ang payo ng mga kaibigan at magulang nito. Wala mang sabihin sa kanya si Evie dahil hindi pa rin siya nito kinakausap hanggang ngayon. Ramdam ni Archer na sumusuko na ito sa kanya. Ramdam na ramdam niya iyon. Hindi pa man nangyayari ay nasasaktan na siya. Pero may magagawa ba siya para pigilan si Evie? Kung sakali man na gusto na nga siya nitong hiwalayan? Wala. Wala siyang magagawa kundi ang hayaan nito na lumayo sa kanya. At ang pakiramdam ni Archer na malapit na ngang sumuko sa kanya si Evie ay mas lalong lumala pa nung parati ng si Jerry ang naghahatid sa kanyang asawa sa tuwing galing ito sa opisina o kaya naman ay may pinupuntahan ito. Archer? Gulat na nag-aalala na tawag ni Evie sa kanya nung isang gabi ay umuwi siya ng lasing na lasing. What happened to you? Bakit nagpakalasing ka ng ganito? Matapos ang mahigit 2 buwan, ngayon lang ulit siya kinausap ng ganito ng asawa niya. Ngayon niya lang ulit narinig ang pag-aalala sa tono ng boses nito at hindi napigilan ni Archer ang luha niya. Niyakap niya si Evie na sobrang higpit. Niyakap niya ito na para bang mawawala ito sa kanya anumang sandali. Niyakap niya ito na para bang wala na siyang balak pakawalan ito. I'm sorry, Evie. Hikbi ni Archer habang yakap-yakap niya pa rin ang asawa. I'm sorry. Hindi ko sinasadya na pabayaan kayo na magiging anak natin. Hindi ko sinasadya na maging walang kwentang asawa at ama. Patawarin mo ako. I am really sorry. Na walang magiging anak natin ang dahil sa akin. I failed. I'm sorry. Archer, ano ba nangyayari sa'yo? At saka ano ba yung sinasabi mo? Wala kang kasalanan sa nangyari natin. Lumayo si Archer sa kanyang asawa at puno ng luha ang kanyang mga mata na tumingin siyang diretso sa mga mata nito. Naiintindihan ko kung galit ka sa akin. Naiintindihan ko rin kung nawala ng pagmamahal mo para sa akin, Evie. Pero please huwag mo akong iiwan. Gagawin kong lahat para makabawi sa'yo. Hindi na ulit kita pababayaan. Magiging mabuting asawa ko para sa'yo. Please, huwag mo lang akong iiwan. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pakiramdam ni Evie ay dinudurog ang buong puso niya, lalo na nang lumuhod si Archer sa kanyang harapan. Patuloy ito sa pag-iyak, paghingi ng tawad at nagmamakaawa sa kanya na huwag niya itong iwanan. I am now successful, Evie. And I will never let you work again. Please, huwag mo lang akong iwan. Parang awa mo na. Wala ring tigil sa pagbuhos ang luha ni Evie. Hindi niya magawang makapagsalita. Lumuhod din siya at pinaglapat niya ang labi na lang dalawa ni Archer habang ang braso niya ay nakapulupot sa leeg nito.
Hindi kita iiwan, Archer. Saad niya habang hawak ang mukha nito. Hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita. Kaya please, huwag mong sisisihin ang sarili mo sa nangyari sa anak natin. Wala kang mali. Naging mabuting asawa at ama ka. Sa katunayan, kung maisa man sa kanila ang dapat na mag-sorry, yun ay walang iba kundi si Evie. Sa isip niya, kasalanan niya ang nangyari. Hindi niya malang naisip na buntis na pala siya sa sobrang busy niya sa kanyang trabaho. At mas lalo pa niyang sinisisi ang sarili niya nang malaman niya na pakana lamang pala lahat ng magulang niya ang nangyari sa kanilang kumpanya para lang ipamukha sa kanya na dapat siyang magsisi na hindi ang lalaking gusto nila para sa kanya ang napili nitong pakasalan. Natakot din siya sa kung anong magiging reaksyon ni Archer kapag nalaman nito ang ginawa ng magulang niya na isa sa mga dahilan kung bakit nawala ang kanilang magiging anak. Natakot siya kung kaya'y iniwasan niya ito. Naging cold siya. Labis siyang nilamon ng takot at ng lungkot. Ngunit matapos ang lahat ng ito, matapos magmakaawa sa kanya ni Archer, at matapos ihingi ng tawad sa kanyang kasalanan na hindi naman ito ginawa, napagtanto ni Evie ang pagkakamali niya kung kaya'y nawala ang kalasingan ni Archer. Ipinaliwanag niya dito ang lahat. Sinabi niya kung anong totoo at mabuti na lang ay binigyang linaw ang lahat bago pa man tuluyang masira ang pagsasama nilang dalawa. Maging ang pag-donate ng dugo ni Archer sa kanyang ina na inilihim nito sa kanya at sa magulang niya ay ipinagtapat din nito sa kanya. Kaya naman pala the night before siya makunan ay tila labis na ang pagod ni Archer noong nakatulog ito sa sofa. Dahil yon sa nag-donate pala ito ng dugo sa kanya noon. Pumapayag na ako sa gusto niyo, Dad. Seryosong sabi ni Archer sa kanyang ama. Nandito siya ngayon sa opisina nito at nakaupo siya sa silya katapat ng kanyang ama. Really? Masaya namang tanong ng ama. Yes. I'll handle our company. You can even announce it to the world and I won't mind. I'll handle everything. Ilipat niyo na lang lahat sa pangalan ko. Mas maganda pa nga kung yun ang gagawin niyo, but biniti ni Archer ang sasabihin niya. In 2 conditions, Father. Ano naman yun? May pag-aalangang tanong naman ng kanyang ama. Ibibigay mo sa akin ang kwentas na mula pa kay Lola. And I will give it to my wife. Sure. Sagot naman ng ama. Mapupunta naman talaga sa'yo ang kwentas na yun kahit pa hindi mo hingin sa akin. Pinagawa iyon ng iyong ina sa'yo noong sobrang bata mo pa dahil ang gusto niya, paglaki mo, ay ibibigay mo yan sa babaeng gusto mong maging asawa. Which is your wife right now. Tumango naman si Archer. Ang kwentas na itinutukoy niya ay ang diamond necklace na pag-aari ng kanilang pamilya. Gawa sa tunay na diamante ang kwentas na yon at nag-iisa lang yan sa mundo. At ang pamilya niya lang ang nagmamay-ari noon. Ang kwentas na yon ay siyang pinakamahal na kwentas sa buong mundo na kahit ang mga royal family ay nagka-interes sa bilhin niyon mula sa kanila, subalit walang nagtatagumpay. At ano naman ang pangalawa mong kondisyon? Tanong pang muli ng ama. Pumapayag na ako na mag-manage ng buong Castellanos Empire. Kung walang kahit ano na makukuha ang asawa mo ngayon. Na kahit kaunting share o kung ano man mula sa lahat ng mga binili at itinayo niyo noon ni Mom. Kahit kaunti sa mga alahas si Mommy o kahit anong pag-aari ng pamilya ay hindi niya pwedeng makuha. Which means, even though she is now the wife of a multi-trillionaire, she will remain insignificant. She can't hold any power. Sandali namang natigilan ng kanyang ama at pinag-isipang mabuti ang kondisyon niya. Ang akala ni Archer ay magmamatigas pa ulit ang kanyang ama katulad ng dati. Ang akala niya ay ipaglalaban na naman nito ang bata at gold digger nitong asawa, subalit kabaliktaran ng inaasahan niya ang ginawa ng ama. Tumangu-tangu lang ito. That's hard. But sure, you're my only son. You're the heir of everything I have. At maging pag-aari ng iyong ina. I can't do anything if it's your decision. I will gladly accept and respect your decision and do what you want.
Kaya asahan mo na gagawin ko iyon. Kung ano man ang gusto mo ngayon. Walang kahit na anong makukuha o matatanggap ang asawa ko ngayon. Archer Rivero Castellano is the only son of the multimillionaire Hector Castellano. Ang kaso, mas pinili niyang itago ang tunay niyang pagkatao at mamuhay ng payak sa Pilipinas noong mamatay ang kanyang ina nung siya'y 16 na taong gulang pa lamang at mag-asawa agad ang ama niya ng panibago. Isang babae na ilang taon lang ang agwat ng edad sa kanya. Labis siyang nagalit sa kanyang ama dahil pakiramdam niya ay pinalitan agad nito sa buhay nito ang kanyang ina. At hindi na nito nirespeto ang kanyang ina. Dahil doon ay nawala rin ang respeto ni Archer sa kanyang ama at kinamuhian niya ito. Maging sa bago nitong asawa ay nagalit siya dahil pilit itong pinapalitan ng papel ng kanyang ina at balak na agawin ng lahat sa kanila. Maaari ko bang malaman kung bakit biglang nagbago ang desisyon mo, anak? Bakit gusto mong bigla na lang na ikaw ang mamahala sa lahat? Tanong ng kanyang ama. Ayaw na ayaw mo sa responsibilidad na ito noon. Ano naman ang dahilan at bakit biglang nagbago ang isip mo? Dahil una pa lang, sa akin naman talaga ang lahat ng to. Gusto ko rin mabigyan ng maayos sa buhay ang asawa ko at ang mga magiging anak namin. Para hindi na kailangang magtrabaho at mahirapan pa. You know that I just lost my child, right? Tumango naman ang kanyang ama. Yes, and I'm so sorry for your loss. Ayoko na maulit pa yan. So, I'm taking what belongs to me. Ibibigay ko ang maayos na buhay sa pamilya ko. Napangiti naman ang kanyang ama. I am so proud and happy for you, anak. I am sure you can give them the life that they deserve. Alam ko rin na magiging isang mabuting ama ka sa magiging mga anak nyo. And I'm always happy and proud of you. Tumango at ngumiti naman si Archer. Thanks, Dad. Ang plano ni Archer ay sa araw ng birthday ng kanyang asawa niya ipagtatapat ang lahat ng tungkol sa kanya, kasabay ng pagbibigay niya ng regalo niya rito. Mabilis na ngang lumipas ang araw at ngayon na nga ang kaarawan ng mahal niyang asawa. Katulad ng inaasahan, dumating ang mga kaibigan ni Evie na minamaliit na naman siya nito na bagay niya nang hinayaan na lang ni Archer dahil sanay na rin naman siya dito. Wow! Sobrang ganda naman ng regalo sa'yo ni Jerry, Evie. Sports car talaga. Manghang sabi ng mga kaibigan ng asawa niya. Grabe no, ang yaman mo talaga, Jerry. Ilang milyones bang halaga ng sports car na yan? Ngumiti naman si Jerry. Hindi naman, and besides, I'm willing to give everything to Evie. Tumingin naman sa kanya si Evie. Ang mga mata nito ay para bang sinasabi sa kanya na kumalma lang siya. Ngumiti naman si Archer sa asawa kahit pa ang totoo ay nilalamon na talaga siya ng selos at gusto niya nang suntukin sa mukha ang walang hiyang Jerry na to. Maraming salamat, Jerry. Mabait na sabi naman ni Evie kay Jerry na mas lalong lumaki ang ngiti. Pero pasensya na, hindi ko matatanggap ang regalo mong yan. What? Why? I don't need it. I have my own car. And I also can buy one for myself. And please stop giving me expensive gifts. I don't need anything from you. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo nito noon pa? I don't need anything from you. Ang gusto kong birthday gift ay ang tigilan mo na ako at hayaan mo na ako na maging masaya sa asawa ko. Because you're seriously creeping me out. I don't find it funny or anything. I find it weird and creepy. So thank you. Wala namang nasabi si Jerry matapos sabihin ni Evie ang lahat ng mga katagang yon sa harapan ng mga kaibigan at kakilala nito. Bagaman marami rin ang na-disappoint sa desisyon ni Evie ay wala ring nagawa ang iba. Happy birthday, my love. Malambing na bati ni Archer sa asawa sa harapan ng lahat. Hindi niya na mabilang kung ilang beses yan itong binatay mula kanina sa kondo nila kaya natatawa na lang sa kanya si Evie. Why do you look so nervous, baby? Natatawang tanong naman ni Evie. Because you're so beautiful? I feel like my legs would give up. And I'll kneel in front of you para sambahin ka. Sabi niya kaya mas lalong natawa naman sa kanya si Archer.
I love you. You know that, right? Oo naman. And I love you too, my husband. Evie smiled. Pinisil pa ni Archer ang kamay ng asawa. Alam ko may binigay na akong regalo sa'yo kanina sa kondo. But, I have another gift for you. Pigil ngiti na tumaas ang kilay ni Evie. Pinaghandaan mo talaga ang araw na to, no? Oo naman. Kaarawan to ng napakaganda kong asawa. Saad ni Archer. Sobrang kinakabahan pa rin siya ngayon. Ano naman kaya ang ireregalo niya kay Evie? Rinig nila na sabi ng mga kaibigan ni Evie sa nang mamaliit na boses. Ano pa nga ba? Di grasa. Yun lang naman ang meron siya, di ba? Natatawa na sabi naman ng isa kaya maging ang ibang mga nakarinig ay natawa na rin. Shh! Huwag nga kayong masyadong maingay. Baka marinig ng iba. Saway pa ng iba. Hindi na lamang nila pinansin yon at pinokus ni Archer ang buo niyang atensyon sa kanyang asawa na nakangiti sa kanya na ang mga matay nangungusap na para bang sinasabi na huwag niya na silang pansinin ang mga sinasabi ng iba. Lahat sila ay napatingin sa mga lalaki na nakasuot ng suit na nagdala ng box na ang laman ay ang diamond necklace. Kumuha ni Archer sa may hawak ang may kalakihan na box. Tumingin siya sa mga mata ni Evie na naguguluhan. Archer smiled. Now this is my gift for you. What is this? Nauutal na tanong naman ni Evie. Open it. Sumunod si Evie at binuksan ang box na hawak niya. Nang makita kung ano ang laman ay napatigil ito. Maging ang lahat ng bisita ay natigilan at hindi makapaniwala sa nakita. This is... Gulantang na tumingin sa mga mata niya si Evie. A diamond necklace. And it's yours. He smiled. Una pa lang ay sa'yo na talaga yan. Ha? Kinuha ni Archer ang diamond necklace at sinuot sa leeg ng asawa na sobrang bumagay sa suot nito ngayon. Everyone in the room were astonished. Dahil paano ang isang hindi hamak na mekaniko na minamaliit ng lahat ay nagawang magregalo ng pinakamamahalin at natatanging kwenta sa asawa. Anong ibig sabihin nito? Gulong-gulo pa rin ang itsura ni Evie. Pinagawang kwentas na to ng aking ina. Dahil ang gusto niya ay ibigay ko to sa babae na gusto kong makasama habang buhay. At ang aking magiging asawa. Paliwanag ni Archer. This design suits you so much. My mom was absolutely right for choosing it. It suits you perfectly. Pero bakit nasa yung kwentas na to? Gulong-gulo pa rin si Evie. Anong ibig sabihin ng lahat ng to? Magagalit ka ba sa akin kung sasabihin ko sa'yo na ang una kong pagkatao na nakilala at pinakasalan na isang mekaniko ay hindi totoo? He asked hesitantly. May pag-aalangan naman na umiling si Evie. No, I'll try to understand pero sino ka ba talaga? I am Percival Archer Rivero Castellanos III, my love. Nalaglag ang panga ni Evie sa gulat. You're a Castellanos? Yes, I am a Castellano. Hindi lamang si Evie ang nagulat sa sinabi na yun ni Archer kundi ang lahat ng mga bisita at mas lalo pang nalaglag ang panga nila nang dumating ang ama ni Archer para batiin ang maligayang kaarawan ng daughter-in-law na kinabaliwan ng anak. This necklace is just a gift of appreciation. But my real gift to you is myself, my heart, and my loyalty. Archer said, gazing deeply into Evie's eyes. He gently took her hands in his, and his voice filled with sincerity. I promise to remain faithful to you. I love you, Mrs. Castellanos. I love you so much. At mabuti na lang matapos ipaliwanag ni Archer mga dahilan niya sa kanyang asawa at kung bakit niya itinago ang tunay niyang pagkatao, ay naunawaan naman ito at hindi na nagalit sa kanya. Matapos ang nangyari ay bigla nang naging mabait sa kanyang mga magulang ni Evie.
maging ang mga kaibigan nito, subalit wala na siyang pakialam kung nagustuhan man nila o kung hindi man siya tanggap ng mga ito. Ang mahalaga sa kanya ay kasama niya ang kanyang asawa na masaya sila sa piling ng isa't isa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ano naman kaya ireregalo niyo kay Evie? Rinig nila na sinabi ng mga kaibigan ni Evie sa nang mamaliit ulit na boses. Ano pa nga ba? Di grasa. Yun lang naman ang meron siya, diba? Natatawang sabi pa nung isa kaya maging ang ibang mga nakarinig ay natawa na rin. Shh, huwag nga kayo maingay. Baka marinig kayo ng iba. Saway naman ng iba. Hindi na lamang nila pinansin yon at pinukus na lang ni Archer ang buo niyang atensyon sa kanyang asawa na ngayon ay nakangiti sa kanya at ang mga matay nanguhusap na para bang sinasabi na wag niya na lang pansinin ang mga sinasabi ng iba. Lahat sila ay napatingin sa mga lalaki na nakasuot ng suit na nagdala ng box na ang laman ay isang diamond necklace. Kinuha ni Archer sa may hawak ng may kalakihang box at tumingin siya sa mga mata ni Evie na naguguluhan. Archer smiled. This is